Hi guys! So, we are Micah's family. We're happy to share with you guys that we have our own house. So, ito na nga. Ikukwento namin kung paano kami nagkaroon ng sariling bahay at kung paano mga pinagdaanan namin, mga obstacle, hirap, yung pagod, tsaka sakripisyo para magkaroon ng sariling bahay. Ikwento namin sa inyo. So, let's start dun sa location ng aming bahay. So, ito na nga, ikukwento na nga namin na first of all, yung pinagtayuan ng bahay namin is dun sa family lot. Kung saan yung family ko, yun, may pakanting lote kasi at yung garahe. Doon kami nagpaalam sa mga magulang namin. Humingi kami ng permission para magpatayo ng sarili namin bahay. Upang masimulan yun, yun nga, kinausap ko yung father ko din yung mga magulang na kunin yung space na yon para mapagsimula kami magpatayo ng bahay at makapagbukod na kami. So, pumayag naman sila. So, papakita namin doon sa video kung ano yung itsura dati nung mismong location na medyo hindi siya maayos, medyo madumi pa yung flooring, then may nakaparadang jeep. So, marami kaming obstacle na pinagdaanan para matanggal yung maklear yung area. So, una, nilinisan, then pinull out yung jeep para makapag-start kami ng magpagawa ng bahay. So, yun, na-clear out namin and then nag-start na kami. Then, yun, katulong yung ibang kamag-anak namin, kamag-anak ng asawa ko na malinis, then ma-clear out. Then, after nun, yun, nag-start na. Then, ito, makikita nyo sa video, nagpatayo kami ng mga pader, mga biga. So, nag-start na din maghukay ng, tawag nila dyan. Yung sa may Poso Negro, yan, nag-start na din paano sa CR natin, magkaroon tayo ng sarili nating CR na no need na kumonekta sa existing dun sa lot na yon. Ayun, nagpa-deliver, nagsakripisyo, maaga gumising, pupunta muna sa site, then nagpa-deliver, then papasok, then gano'n. Over and over lang, titingnan namin kung paano siya magawa. Then hands-on din kami, minsan. Paano? Malaki pala yan, parang sobra. Hindi, sakto lang yan, tatlo. Tapos yung iba kasi pang ano niya ata eh. Oo, pang no? Pang tagpi. Isang mga. Dito siya. Ito lang. Malalaki pala yan. Sobra ata yan dun sa ano. Ang ni Papa, apat lang. Tinadin mo naman lang. Ano? Hindi, parang hindi sa mundo. Ay, parang hindi naman. Hindi ko lang. Sa bagay. Mas mahirap mo ano. May kita rin guys sa video na kami mismo naglilinis ng area, yung mga pinagputulan na kahoy, yan, nililinis namin siya. Dilihan mo dyan, no eh. Ang babagod pa dyan.
Yan. Nakita rin natin sa video yung mga kung gaano kadami yung mga dineliver na materyales para mabuo yung isang bahay. Wow! Hindi biro wag magpatayo ng bahay, malaking gastos. Hindi kami na nahirapan sa pagpapatayo ng bahay kasi wala naman siyang nakaharang. As in, square siya and lupa lang yung area. So, madali siyang makatayuan. So, bali yung likod po ng bahay na kinatatayuan ng bahay namin, yun po yung bahay ng mga magulang niya. Bali may existing kasi na bahay na. So, yun nga, ang kinuha namin is yung pinaka-garahe lang mismo. So, yung half, yun yung ginawa naming bahay, tapos yung half is still garahe pa rin siya. Then yun, pinarenovate din namin yung mismong gate na dating buo. Ngayon, ano na lang siya, kalahati na lang siya. Kasi ang purpose ng garage guys is, syempre, sa mga okasyon, like birthday, meron na space na pwedeng gamitin sa mga okasyon. And syempre, soon, gusto rin namin magkaroon ng sarili ng sasakyan. So, meron na kami space na pwedeng pagpark. So yun guys, after nung mapatay yung bahay, then nag-ipon din kami para sa next step, para lumaki yung bahay is yung second floor, sinunod din namin siya. So maybe mga 4 years later bago namin mapatayan yung pinakababa, at sinunod namin yung taas. So, ganito yun guys. Year 2019, nag-start kami na patayo ng bahay. So, ang ginawa muna namin, ilang months yung inabot para maklear tong garahe. Kasi guys, ano siya, punong-puno ng tambak, makikita nyo na meron siyang jeep, yung matagal ng halos 20 years na hindi gumagana. As in, itong garahe na to is naging parang tambahan na. So, ang ginawa namin, kinlear muna namin lahat. Nilinis muna namin lahat. Kaming mag-asawa lang po talaga yung naglinis noon. At syempre, tinutulungan din kami ng mga kapatid ko nung kapag wala po sa pasok, yung tinutulungan na kami. Pero ilang buwan po namin inabot para lang maklear yung area, para at least iwas bayad na rin, para ano po namin yung budget. And then, nung na-clear na yun, medyo nahirapan nga po sila sa paglulukay ng lupa kasi meron po ito dating mangga, avocado, ganyan. Yung pinaka, ugat ng mga mangga na yun is napakahirap ng tagalin. Tsaka napakatigas po ng lupa. So, ilang buwan ang inabot para lang ma-clear. And then, nung clear na po lahat, ayun, sinimulan na po yung pagkakatayo ng bahay. And then, nag-start po siyang construction year 2020 na po. January and February. But dahil nga po ng pandemic, March, nahinto po siya. So, halos parang 2 years po ang pandemic. Ang ginawa na lang namin is nag-ipon ulit ng nag-ipon para makontinue po ulit yung pagpapagawa. So, ayun nga po, this year nga po, last year, 2024, nasimulan na po ulit yung pag-slab and yung second floor po ng bahay. So yun guys, mahirap magpatayo ng bahay, pero pag nakita mo na yung result, nakaka-ano ng puso, yung parang ito na yung achievement mo, na nakaipon ka ng ganito, na nakikita mo na mismo. Sa second phase, dahil tapos na yung first floor, isusunod na namin yung second floor, then makikita nyo na rito na yan, naka-ano na yung bakal, naka-forma na. Then yung wiring din, nakaayos na rin, yung latagusan ng mga suksakan, yung mga lightning,
Yan, naka-install na rin para pag binuhusan is naka-ready na siya. Ayan, so binubuo na yan. Ang diskarte pala namin dito is yung half muna yung bubuhusan natin and para makatipid tayo sa pagbili ng kahoy dahil after mabuhusan na itong kabila then matuyo na siya at saka natin isusunod yung kabilang part. So makita nyo na bubuhusan na yung kalahati. Yan, so nakita naghahalo sila dyan and everything na marami pala yung kinuha namin na tao rito, mga 6 ata sila or 5. So pag nagbuhos ka pala ng slab is dapat isang araw lang is matapos natin siya. Hindi siya pwedeng putol-putol, kaya kailangan pag kukuha ka is marami talagang tao para matapos agad siya. Hindi naabutin ng kinabukasan. Dahil hindi nga siya pwede ng putol-putol. As dito, after naman ng kabila, then lumipas na mga 2 weeks ata yun bago siya natuyo. Then yun, sinimulan na formahan yung kabilang part naman, yung sa may garahe banda. Yan, popormahan na rin siya ng nung kahoy para support dun sa maiging slab sa kabilang side. Yan, makita nyo rin na nag-order tayo ng mga hollow blocks para masimulan na rin yung taas ng mga pader, ganyan, may start na din siya once na matuyo na yung itong buhos natin. Makikita nyo, buo na. Then yung ginamit pala namin dyan is hindi na plywood kundi yero na yung ginamit namin. Bali yung existing na yero na yan is yung galing pa dati na bubong nung pinakagarahe. Bali yan, ni-recycle namin siya, yung ginamit namin. Then marami rin talagang kakainin na mga na semento. Kaya yan, mapa-order ka talaga. Yan, malaki-laki talagang gastos to. Kita nyo, inaayos nung tao yung sinasalansan niya. Kaya, bawal di mabasa kasi yan. Kasi once mabasa yan, hindi niya na magagamit yan. Titigas na lang siya. Kaya kailangan, pag nag-stock kayo niyan, is yung dry yung place, tsaka di siya mababasa. So, ayun lang guys. Bali, sa susunod na video, ipakita namin sa inyo na yung progress nung dalawang slab na natapos na. Siyempre, una sa lahat, nagpapasalamat kami sa Diyos at sa asawa ko. Dahil sa pagtulungan namin dalawa is napagawa namin itong bahay. Then sa suporta din at pagmamahal ng mga magulang na binigay din nila para mas mapatayo namin yung sarili naming bahay. So guys, I'll see you in the second part. Second part. Construction. Thank you. Bye.